Hallelujah. Great worship. Naniniwala ba kayo na nandito ang Panginoon? Wow, parang ang hina, no? Naniniwala ba kayo na nandito ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Yes. Welcome sa atin pong second service ng COG Gen 3. Now, this is your home at ako po ay naniniwala that God has something best in store for you today. Now, today my sermon will talk about one of the greatest truths na dapat ay lagi nating alam, na nare-remind po tayo. And the title of my sermon would be One Life. Pwede ba natin sabihin, One Life? Yes, that's the truth. We only have one life to live. Isa lang ang buhay na mayroon po tayo. No, hindi ito practice, no? Hindi ito rehearsal na pag nagkamali tayo o pag napalpak tayo ay next life na lang po, Lord. Hindi po ganun ang buhay natin bilang isang anak ng Diyos. No, sabi sa kasulatan, no, in Matthew 9:27, and inasmuch as it is appointed for man to die once, and after this comes judgment. So, hindi totoo na pag tayo po ay namatay, pwede tayo mabuhay muli in other forms. No? Baka sabihin nyo ay, ang hirap ko ngayon, baka naman sa next ko na life ay baka ako na po ay hari. Wow! Baka ako na po ay queen. No? Hindi ganon. No? So, we only have one life to live. Amen! So dapat ito po ay atin pong pahalagahan. Dapat ito po ay ating i-prize, no? Dahil life is really too precious to waste. Amen po ba? Baka tinatanong nyo, Pastor, no, how much no we will live in this world? No, gaano ba kami katagal na pwedeng mabuhay sa mundong ito? Alam niyo po, walang concrete answer dyan . Pero the Bible tell us na mayroon pong average, no, na ang buhay ng isang tao sa mundong ito. No, but I want to tell you that there is no guarantee na even the air that we breathe now, no, maybe ay wala na pa bukas. No, hindi ko alam kung kayo po ay nandito ngayon o bukas wala na. No, sabi nga sa James, don't boast about tomorrow. No? Kasi nga, hindi natin alam ang mga bagay na darating sa ating mga buhay. In Psalms 90, no, which is a psalm written by Moses. No, this is actually one of the few psalms not written by David. No, ito ay ginawa ni Moses. Sabi niya, 70 years are given to us. No, some even lived to 80, but even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear, and we fly away. That's how fleeting life is. Ganun lang siya ka-temporary ang buhay na mayroon po tayo sa mundong ito. No, some people live full 70, ang iba over pa ito. Ang iba naman hindi pa nga hindi pa nga napanganak, namatay na. No? I have been to several funeral services. Kaharap ko ang mga kabaong. Iba-iba yung mga forma nila. No? Ang iba batang-bata pa. No? Ang iba naman ay medyo matanda na. Ang iba at the prime of their life when they lost their only life. No? Baka sabihin nyo, baka sa Bible 70 pero sa reality hindi. No? In MicroTrendNet, no, I have gotten this from the internet. No, sabi diyan, Philippine Historical Life Expectancy Data. No, this is a proof na talagang totoo ang sinasabi ng Biblia. In 2015, ang life expectancy pa natin ay 70.55. Pero it increased but barely to 71.79 in 2024. No, siyempre, nag-increase ang ating technology, naging sophisticated, at ang iba sa atin napigilang mamatay. No, ang iba naman ay kahit na wala ng buhay, ang iba nire-resuscitate pa, no? O kaya ang iba ay
life support na lang. No? Have you heard people live for years, pero patay na talaga sila? Ano? Pero nakaabang lang ang oxygen sa kanila, and they reach na even more than the years na nakatakda para sa kanila. 70 years, a very, very short span of life compared to eternity. No? Wow, baka sabihin niyo, ang layo ko pa. Di ba si Moses na nag-write nito ay napakatanda niya ng kanyang sinulat ang mga bagay na ito. 40 years he spent as a prince of Egypt. Lahat ng mga material things ay kamit niya. Then after that, 40 years ulit na siya po ay namuhay bilang isang Israelita, and 40 years ng kanyang pinangunahan ang pagpapalaya sa mga anak ng ating Panginoon, the people of God, the Israelites. So baka sabihin nyo, just like Moses, I just served God after 80 years. Oh my God, baka abot pa kaya tayo noon? We do not know. Sabi ng Panginoon, death comes to you, parang isang magnanakaw. Katulad din ng pagbalik muli ng ating Panginoon. Kaya walang nakakaalam. Amen. But sadly, some of us just spend our life in some trivial things. Alam niyo ba na ang Pilipinas is the texting capital of the world, social media capital of the world. We actually spend 4 hours and a half every day sa social media in an average. Some young people even use their whole day in social media. And it's about, if you have 70 life year, that's about 12 years of your life are spent in social media. Ganun katindi. Some of us actually go to travel, sometimes according to studies, mga 6 years of the 70 lifespan natin ay doon natin binubuhos. And another survey, I got this from one source. Sabi dyan, ang 70 years lifespan average ng isang tao ay ganito ang accumulation. Number 1, sleep. 23 years kang natutulog sa 70 years na total mo, kapatid. Grabe. Sabihin ka natin, grabe. Grabe yan, 23 years. In your work, 16 years. TV, 8 years. Eating, 6 years. Travel, 6 years. Leisure, 4.5 years. Illness, pag may sakit, 4 years. Siguro, mapalad tayo kung hindi tayo nagkakasakit, but this is an average. Average. Yung iba ay they spend half of their life or even all their lifetime na may sakit. Di ba? So this is an average, 4 years. And would you mind dressing up? May 2 years pa tayo na inallocate sa ating pagpapaganda, sa ating pag-dress up. Wow. All these things are not bad actually. Pero, tingnan nyo po ang ginugugol natin para sa ating spirituality. 0.5% of the 70 years. Wala pang 1%, kapatid. That's an average. But alam ko na pwede natin i-contend dyan na hindi naman lahat ng spirituality natin ay makikita lang sa church. Tama po ba ako doon? Tama po ba ako? Some of you believe, I also believe actually, na much of our spirituality are actually spent outside. Yung pagiging mabuting tao natin, pagiging matulungin natin, yung mga Bible study natin ay saan natin ginagawa? Sa labas lang din. Tama po ba ako? But if you are given 70 years of life, yung full life, ay okay ba sa'yo yan? Na ganyan ang maging breakdown ng iyong buhay? Kung i-graph natin yan, ganyan po ang resulta niyan. Yung in-spend mo kay Lord na time ay parang hindi nga makita. I pray that after this sermon, hello? After this sermon, ay sana magiging sentro. I just don't want na ang ating pong time na binibigay sa Panginoon would be part of the pie. Gusto ko, just like
just like our prayer life, dapat nasa sentro ang ano natin, yung paglilingkod sa Panginoon. That whatever we do in our lives, kahit nagtatrabaho tayo, kahit bago tayo matulog, kasi kung natutulog naman tayo, hindi naman tayo makapag-serve pa kay Lord, di ba? Bago tayo matulog, o kahit nanonood tayo ng TV, we could still serve the Lord. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wow! No? Medyo, medyo alarming yung data na ito. And ang gusto natin ay ma-spend natin ng bulk of our life. Since we do not know kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, ay dapat ready po tayo na kahit sa ngayon, no, ay sa time na ito, ay naibibigay natin ang nararapat na panahon para sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, sa pagpapatuloy in Psalms 90, no, sinasabi ni Moses dyan, sabi niya, teach us to number our days, no, that we may gain a heart of wisdom. No, yun sabi niya, no, dapat daw ay bawat minuto, no, ng ating mga buhay ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. That's how we number our days. That's how we redeem our time. That's how we make every opportunity, which is actually said in Ephesians 5:14-17. And this will be our main text now for this day. Sabi diyan, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. No, sabi niya pa sa verse 15, be very careful then on how you live, not as unwise, but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sige, samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin for the Lord to guide us all throughout. Lord, maraming salamat sa pagkabasa ng iyong mga salita, Panginoon. Alam ko, O Diyos, na ito'y pinagpala niyo na, O God. Lord, ang panalangin ko, O God, ay patuloy kang gumawa where you are expert at, Panginoon. Yung magbago ng buhay, Panginoon. Patuloy na mag-convict ng mga heart, Panginoon, to turn them, Panginoon, and return them, O Diyos, sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Indeed, God, as I speak your word, Panginoon, patuloy maging totoo ang sinasabi mo sa iyong salita, na ito'y tunay na ilaw, Panginoon, na lampara, Panginoon, sa aming mga daraanan, Panginoon, and light, Panginoon, sa aming mga path, O God. Maraming salamat na ikaw ang aming Diyos, na hindi mo hinahayaan na kami ay lumayo at malayo sa iyo, Panginoon, at patuloy mo kaming nilalapit sa iyo, O God. O Lord, ang akin din pong hiling, Panginoon, na tuluyan naming, Panginoon, maangkin ang lahat-lahat ng pakinabang, ng pakikinig at pag-a-apply ng salita mo sa aming mga buhay. For your glory and honor, in the mighty name of Jesus, all will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Wow! Life is indeed too short to waste. Tama po ba? Life is too short to waste. Bilang mga Kristiyano, yung buhay na mayroon tayo ngayon is not ours anymore. Amen po ba? Na? Mga anak, alam niyo po ba na pag kayo po ay tumanggap na sa Panginoon, ang buhay niyo ay hindi na sa inyo. Ang buhay niyo ay kay Jesus na. No? Si Jesus has brought us back to Him. No? Sabi nga sa kasulatan, no, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Yun ang totoo. We were bought with a price. And tayo po ngayon ay nabubuhay sa grasya ng Panginoon. Kung tayo man ngayon ay nananagana, and we are free, amen? And damadama natin ang
buhay na kasiyasiya na pinapangako ng Panginoon. Kasi ako'y naniniwala pa rin sa sinasabi ni David. Sabi niya, I'm still confident that I will see the goodness of the Lord in the place of the living. Naniniwala ako doon na para sa mga Kristiyanong tunay, hindi lang sa langit ang ating pagpapala. Ang pagpapala natin ay narito din sa lupa. Amen? Hallelujah! Yes! Our life is too precious to waste. No? Kaya wag natin pong sayangin, no, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo to save you. No? Kasi kung wala ang Panginoong Hesukristo, pag tayo po ay binagyan ng kamalian ng iba, no? Ginawa ng kamalian ng iba, ano po yung ganti natin? Mas matinding kamalian. Tama po ba? The world will be in chaos and will continue to be in chaos unless we have Jesus in our lives. Ang ating buhay na wala pa tayo kay Kristo ay makasarili. Tama po ba ako doon? No? Even now, no? Mayroon pang lumalabas sa ating mga pagkatao na minsan sarili pa rin natin ang ating iniisip. Pero salamat sa Panginoon that He continues to change us, to change you from glory to glory. Napakabuti ng Diyos na ating sinasamba. Sabi nga dyan, no, in 2 Corinthians 6:1, dapat daw bilang mga anak ng Diyos, we urge you not to receive God's grace in vain. Huwag nating baliwalain ang sakripisyo ng ating Panginoon. No? Totoo ang Diyos. This is serious. No? Sometimes, we feel like we treat religiosity or even going to the church as a game. No? I don't know what's your motive. No? Hindi ko alam kung anong mga motive nyo kung bakit narito kayo sa church. Hello? But narito tayo sa church para sa Diyos. Hindi po para sa ating mga sarili. Amen po ba? Because we wanted a life na nagbibigay ng papuri sa Diyos. At a life na nirerespeto kung anong sakripisyo na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Birin mo, yung precious life niya ay binigay niya sa iyo, kapatid. Di ba? No? Come to think of it. No? Kung hindi pa natin naisip, no, at naramdaman yung klase ng pagmamahal na yon, then ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, kapatid, na hindi mo pa talaga tunay na kilala ang Panginoon. Amen po ba? Kasi if you have that love, at ito po ay sinisikap mong ipadama din sa iba, then I really appreciate that. And God, of course, alam ng Panginoon, no, ang lahat ng bagay at walang nalilingid sa Kanya. At alam ko, na sabi nga sa Galatians, walang gawa ng tao lalo ng mabuti ang walang ganti sa Panginoon. He will reward you. Amen! He will reward whatever you have done for His name. Ito pa ang sabi niya sa Galatians 2:21. No, see, this is Apostle Paul saying, no, in behalf of the Lord, sabi niya, I will not nullify the grace of God. No? Sabi niya, for it is righteousness, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Ano kapatid, nakagawa tayo ngayon ng mabuti because we have Jesus in our hearts. Amen. Kasi ang totoo, tayo po ay hindi mabuti. Amen. No? It is only through Jesus that we become like Him. No? Kaya ang ultimate goal ng ating Panginoon ay Christ-likeness. At yun po, sabi ng Panginoon in Philippians 1:6, I think, what I have started, sabi ng Panginoon, watch out! No, what I have started, ay gagawin ko. No? Kaya minsan, napapansin niyo po ba sa iyong mga buhay na minsan pag lumayo tayo sa Panginoon, may mga bagay na parang humahatak sa atin palapit sa Diyos. Ulit. Tama po ba? Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Kung nag-start na siya sa'yo, no, kahit lalayo ka pa, ano,
Alam ko na this may sound to you strange, pero ang Panginoon ay tumatawag sa atin, hindi lang isang beses. Amen. Sabi natin, tinawag na ako ng Panginoon eh. Siguro yun na po yun. Hindi. There are times na lumayo tayo, pero tatawagin ulit tayo ng Panginoon. Tama po ba? Hindi ka niya titigilan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka titigilan ng Diyos. Kasi mahal ka niya. Ayan, kasi mahal ka niya. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Baka sabihin natin, Pastor, pwede ba sa ano na lang ako? Yung, after ko na lang ma-achieve yung dream ko, saka ko na lang iaala yung nag-iisa kong buhay sa Diyos. No? Pero you know what? No one is too young to die. No? Wala pong guarantee kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Others, sabi ko nga kanina, lagi po akong nagpo-funeral service at iba-iba po sila. No? I've watched people offer their lives to God and die. At napakasarap. No? But when I do a homily or a funeral service to a person I do not know, and when people say to me na ito kasi yung nagawa ng taong ito, I do not judge. But I am disheartened. Siyempre, nalulungkot po ako na hindi ko naabutan yung taong ito and share Jesus to him. Amen? No one is even too healthy to die. Alam ba natin yun? Na kahit ikaw pa ang pinaka-healthy ngayon sa mundong ito, ikaw pa ang pinakabata, ikaw pa ang pinaka-lively sa oras na ito, hindi natin alam kung ikaw ay mawawala sa susunod na araw. Hindi natin alam yun. I am not actually letting you fear the Word of God. No? I want you to appreciate this as it is. No? Sabi diyan, death is no respecter of persons. No? Sabi ng kasulatan, God is coming back soon. Pero, di ba, marami naman tayo sa atin nagsasabi na, narinig ko na po yan. No? Even siguro nang hindi pa kami pinanganak, baka may nag-preach na rin po yan, Pastor, na babalik ang Panginoon ng madalian. Pero, alam po ba natin na ang 100 years para sa atin ay madali lang sa Panginoon yun. Amen po ba? Iba, sabihin ko, iba ang timetable ni God. Sabihin nga natin, iba ang timetable ni God. Oh, iba ang timetable ni God, no? Iba yung gusto nating length ng ating buhay, iba rin yung nakatakda na para sa atin sa Diyos. So kaya, ang gagawin na lang natin ay patuloy nating ang panalangin na katulad ni Moses. Ano bang panalangin ni Moses? Teach us to number our days. No, turuan mo kami, Panginoon, kung paano mabubuhay ng nakalulugod sa iyo. Kahit po ako'y bata pa, sige palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit po ako'y at the prime of my life, o kahit ako'y malapit na. Ay, sorry naman po. Kahit ako po ay malapit na, di ba? Minsan, we feel like if we are older and have done something na parang nagdidwindle na ang ating paglilingkod sa Panginoon. But I want to tell you, no, marami ditong elderly, that in serving the Lord, there is no retirement. Amen? Kahit hindi pa tayo nakakapunta sa church, this does not impede us or hinder us to serve God. Pwede tayo, kahit hindi na tayo nakakakita, hello? Pwede pa rin tayo maglingkod sa Panginoon. Pwede pa rin natin purihin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. Amen? Hallelujah! Hallelujah! No one is too young to die. Death is no respecter of a person. So this is my first point. Ano yung gagawin natin? Wake up. Sabihin po natin sa ating katabi, wake up! Yan, no? Arise from your sleep. So, bagamat minsan maraming natutulog pag nag-sermon. May natutulog ba dito pag nag-sermon? Wala naman siguro. Amen? Pero wala yan compared sa spiritual sleep.
Nakakatakot yung spiritual sleep. Okay lang yan yung naidlip tayo dahil probably boring si pastor, di ba? O baka mayroong tayong iniisip na iba. Pero yung spiritual sleep ay talagang kakaiba ito. No? Ito ay parang inactive na ang iyong relasyon sa Panginoon. Kaya wake up. Lagi nating examinin yung ating buhay. Okay pa ba ang relasyon ko sa Diyos? No, yun po lagi ang tanong natin sa ating mga sarili. Sabi sa ating text in 5:14, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, Christ will shine on you. Wow! So, ibig sabihin pala, no, magagamit lang tayo ng Panginoon pag hindi tayo tulog. Wala. No? Kailangan pala gising tayo para magamit po tayo ng Panginoon. Amen! No? So, sino dito yung mga buhay na buhay? Amen. So, pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. Sabi niya, the hour has come for you to wake up from your slumber. No? Because our salvation is nearer now than when we first believed. No? Yun sinasabi ko kanina. No? Pastor, lagi ko naman naririnig yan eh. Yung pagbabalik muli, imminent. Sinasabi pa nga ng ibang pastor, imminent. Hindi na talaga mapipigilan. Nandyan na talaga. No? Ganun po yung sinasabi ng ibang pastor. Pero ilagay natin na God will not come in our lifetime. Ilagay na lang natin sa ganon. Pero hindi ko sinasabi yan because no one knows kung kailan babalik ang Panginoon. Pero certainly, no, death will find you. No, death will find you. No? Hindi ko alam kung kailan. No, yun ang pinaka-certain, pinakakatotohanan na dapat natin tanggapin. Hindi man dumating ang Panginoon sa oras na feeling mo ay ikaw ay nakaligtas. Ay, hindi pa naman darating eh. Ganito munang gagawin ko. Pasasa mo na ako. Ganyan. Baliwala. Anong pakialam ko sa kanila? Basta ginagawa ko ang gusto kong gawin. Lagi ko sinasabi, it's not you anymore. Hindi na ikaw yan. Kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi na ikaw yan. Na, hindi na kayo yan. It is already God's. Kaya, please, no, we only have one life to live. Iisa lang ang buhay natin. Pag-igihan na natin ang pamumuhay na aayon sa salita at will ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. And 1 Thessalonians sabi diyan, let us not be like others who are asleep, but let us be alert. Bakit kailangan natin maging alert? Kasi may kalaban po tayo. Alam niyo ba na may kalaban po tayo? Amen? Alam niyo, kahit na hindi man kayo naging Kristiyano at kayo po ay namumuhay sa mundo na walang Diyos, mayroon pa rin naman talagang kasamaan na magbibigay sa inyo ng parusa or ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng sipayo. Lalong-lalo na pag ikaw po ay nasa Diyos na. Siyempre, talagang ituturing ka talaga na kaaway ng ating adversary. Sino ba adversary natin? Si Satan. Pero alam niyo, wala po yan siya, no? Sa kapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba. Wala po siya. Amen? Naniniwala ba kayo doon? O baka naman namamayagpag si Satan sa buhay natin? No, sana po ay patuloy tayong magpalakas. No? Kasi sabi sa Pedro, no, our enemy is like a prowling lion waiting for someone to devour. So pag hindi tayo nakakapit lagi sa Diyos, no, kung malayo tayo sa Kanya, malamang pwede tayong masilo. Di ba? Mayroong, yung mga siga, no, ay pag hiniwalay mo yung mga, yung mga baga, no, ay pwede itong mamamatay. No? Kasi nakahiwalay siya sa malaking siga. So ganun din po yung kalagayan natin bilang mga Kristiyano. We need each other. Hello? Para maging malakas tayo, kailangan natin ng bawat isa. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, there is strength in numbers. No? While a prayer of one man who is righteous is powerful, no? The prayer of even
a lot of people is more powerful and effective. No? Pag maraming nananalangin, pag maraming malalakas, mas malakas ang puwersa ng bawat isa sa atin. Sabi nga sa John 10:10, no, God come here, no, sa mundong ito to give us life and life to the fullest. But the devil came here to steal, kill, and destroy. No? Ito yung sabi ng Panginoon na Christian is most likely asleep when his outward circumstances are most pleasant. So ibig sabihin, no, pag tayo po ay medyo maganda ang takbo ng ating buhay, minsan natutulog tayo. No? Parang katulad ng illustration nito, pag may bagyo, di ba? No? At pag maraming unos, no, may thunder, may mga kidlat, hindi tayo nakakatulog. Pero pag maganda ang panahon, tayo po ay nakakatulog. Tama po ba? No? Sometimes, it is sad to believe na ang mga Kristiyano ay pumupunta lang daw sa church para humingi kay Lord. O dahil may trouble sila. Or dahil kulang yung pambayad sa Meralco. O kulang yung, kaya pray ng pray, di ba? Pero kung wala pang bilang Meralco, may pambayad ni sila, kalmante na. Hindi na ako mag-pray, total meron na namang ganun eh. Pero we knew the secret, right? We already knew the secret. No? Kaya dapat kahit na walang unos sa buhay natin. Kaya lagi tayo minsan nakakaranas ng unos. Kasi this is the only time na nagpaparamdam tayo kay Lord. No? Pero kung tayo po'y nagpaparamdam kay Lord, even no, in our most pleasant time, sa ating mga tagumpay, tiyak ako no, na matutuwa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kasi ang katotohanan naman, ang ating tagumpay, no, ang ating mga lahat-lahat ng mga tinatangkilik, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Bakit hindi natin siya pasalamatan at bakit natin hindi uuukol ang lahat ng bagay ng ito na nanggaling sa ating Diyos? Huwag nating angkinin. No? Kaya nga ari-arian lang tawag dyan eh. No? Ari-arian. Hindi siya talaga pag-aari. Ari-arian. Kasi ang totoo, hindi nyo naman talaga pag-aari yan. Yan po ay pag-aari ng Diyos. Amen? So wag tayong matutulog. No, naalala niyo ba si Jonah? No, hindi si Jonah, hindi si Jonah. Si Jonah, no, alam ko na inutusan siya ng Panginoon, 'di ba, na minister sa Nineveh. Sabi niya, ayoko nga. Kasi yung mga nandun ay makasalanan yun eh. To tell you, no, Nineveh is a sin city during that time. Parang red light city. Lahat ng mga kasalanan nandun at naging judgmental itong si Jonah. At ayaw niya, sabi niya, matitigas ng ulo niya, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Sometimes we're like that. Di ba? Huwag niyo pag-aksayahan yung panahon na yan. Wala nang pag-asa yan. Di ba? So at the time na siya po ay lumayo sa tawag ng Panginoon, ay nag-relax siya actually. No? Pumunta siya sa isang lugar away, no? In the opposite direction. No? Yung utos ng Panginoon ay sa south, siya po ay pumunta sa north. Parang ganyan siya. So he traveled through a ship, no? At doon natulog siya. No? Kasi parang hayahayang buhay. Wala siyang obligasyon. Kaya natulog siya doon. No? At nung binayo ng hangin, nagkaroon ng bagyo, everybody was praying hard. Natakot yung mga iba. At sila po ay nag-pray sa ating Panginoon kung ano-ano na yung mga analysis, yung kanilang inimbento, sino kaya ang dahilan kung bakit binabayo tayo ng bagyo. No? Until nagising si Jonah. At siyempre, siguro sa kanyang innate na pagiging anak ng Diyos, ay naramdaman niya. No? Kasi alam niya rin mismo na hindi niya sinunod ang Panginoon. No, alam niyo mga kapatid, hindi tayo titigilan ng Diyos. Amen? Hindi tayo titigilan ng Diyos. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, talagang babaguhin ka niya. At
dadalhin ka niya sa isang lugar kung saan ikaw ay magiging kagamit-gamit sa Kanya. So ito na nga nangyari. While the climate or the weather was good, siya po ay natutulog. Pero nang siya na po ay tinapon at siya po ay kinain ng balyena, hindi siya natulog. All he did was pray. All he did was ask the Lord for forgiveness. All he did was communicate to God, be intimate to God. Look at that. So, the reason sometimes na tayo po ay nagsisleep, dahil okay na tayo. Pero, dapat bilang mga Kristiyano, ay patuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Anuman, sabihin ko, anuman ang sitwasyon ng ating mga buhay. Amen po ba? Kailangan all the time, pinupuri at pinaglilingkuran po natin ang Diyos. Kaya wake up! Sabi natin, wake up! Ayan, Isa pang reason kung bakit natutulog minsan ng mga Christian is that a Christian sleeps when he thinks he's getting near the end of his journey. May mga Kristiyano na they feel like, nagawa ko ng lahat eh. Kaya ibigay ko na naman yan sa mga bata. Siguro ay time na rin naman nila na maglingkod sa Panginoon. Pero ulitin kong sinabi ko kanina, ang paglilingkod sa Panginoon ay walang retirement. Amen? Walang retirement. Habang tayo nabubuhay, dapat ginagawa natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Kasi siya naman ang nagbigay sa atin ng buhay na ito. So, don't ever think na kung tayo po ay nasa lipas na ng ating kalakasan, ay wala na tayong gamit sa Panginoon. Hello? In fact, marami po tayo ditong elderly. Pwede ba taas ng kamay ang mga elderly po natin? Pwede ba taas ng kamay natin? Wow, pwede ba palakpakan po natin yung ating mga elderly? Wow! Sila po ay patuloy pa rin na naglilingkod sa Panginoon. In fact, last week lang, nakita ko si Nanay Aning, meron siyang kasama. Biruin mo, humahayo. Ilang years old na si Nanay? 80? 80 years old. Pero nag-i-invite at mayroong kasama sa panambahan ng COG Gentry. Kamusta yung mga bata? Joke. Ibig sabihin, it is not a measure. Na tayo po ay, we are getting near our destination, our end, ay wala na tayong gamit sa Panginoon. Na matutulog na lang tayo. Hello? Dapat lagi tayong gising sa Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. Yes, second is step up. Pwede ba natin sabihin, step up? Siyempre, pag nakabangon ka na, dapat manatili ka na sa iyong paglakad. Sabi diyan, walk wisely by redeeming your time. Sabi po sa ating text, be careful how you live, not as unwise, but wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Sabi ko nga kanina, ang Panginoon ay pumunta rito para bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya. At ang kalaban naman, pumunta siya rito to steal, kill, and destroy. And one precious commodity na hindi natin namamalayan na ninanakaw sa atin, at kinukuha sa atin ng kalaban ay time. Yung ating panahon. Yan po ang pagkasabi dyan. Jesus said that Satan is a robber and a thief. One of the things he tries to rob from us is our time. Because time is very precious possession. So, hindi natin alam ang bukas. Kaya ang mayroon tayo ay ang ngayon. Yung panahon natin ngayon. Kaya huwag nating hayaan na ito ay manakaw sa atin ng dyablo. Kung if you are planning to pray, at sinasabihan kayo ng dyablo na, huwag ka muna nag-pray. Pag-usapan muna natin si sister. May ginawa siya kasing ganito kahapon. Di ba? Ninanakaw. Ninanakaw. Imbis na nagtitiwala ka sa Panginoon, sabihin sa iyo ng dyablo na,
Naku, hindi kaya ng Diyos yan. Babayaran yung ano, may utang ka, di ba? Hindi niya kaya yan. No, dapat gagawin mo ang lahat para makabayad ka. So, you will waste your time worrying, right? No, imbis na nagtitiwala ka sa Panginoon. Tama po ba? Huwag niyong hayaan na nakawin ng Diyos, ay ng kalaban ang time niyo sa Panginoon. Alam niyo, Sunday service, kaya mayroon tayong 3 services, kasi para hindi manakaw ng dyablo ang time natin sa service natin sa Diyos. Kasi kung may labahan kayo, no, pwede naman sa umaga eh. Meron po tayong 5:00 na service. No, huwag nating gawing excuse yan. Amen. Kung magsabi, Pastor, magluluto po ako eh. Pwede naman after na ng service. Di ba? Maglilinis ako ng bahay. Itaon mo talaga sa 9:00. Itaon mo talaga sa 11. Hindi na yun ninanakaw ng dyablo. Binigay mo na talaga ng kusa sa dyablo. Amen? Kasi binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon through our multiple services. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Wow. And next is, sometimes, even good things can take place of the best things in our life. Hindi tayo marunong mag-priority. Sometimes we feel like, naalala nyo ba si Martha at saka si Mary? Di ba? Sabi ng Diyos, kasi si Martha nagsumbong kay Jesus eh. Sabi niya, bakit naman, Lord, na pinababayaan mo lang si Mary na walang ginagawa? Nakikinig lang sa'yo yan, no? Mamaya papunta na yan sa langit. Parang ganun yung, ano na lang po yan, paraphrase na lang po yan. Kasi si Mary, ang inuna niya talaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. At ang inuna niya talaga ay ang maglingkod sa Panginoon, no, as is. No, samantalang ito si Martha ay nag-prepare ng mga pagkain, naglinis ng kanyang place, no, naghugas ng plato, sa kusina nagluluto, probably. No, it's not bad. No, they are good things. Hello? Good things. Pero sabi ng Diyos, the best thing is yung paglingkuran ako at makinig at lagi nasa aking paanan. Yun po ang sabi ng Panginoon. But sometimes, we allow, no, na ma-substitute yung best thing na yan ng mga better things lang. Amen po ba? No? Sometimes even our works. No? Actually, no, guilty rin ako dito. No? Ang sabi ng isang medical doctor, no, ang pangalan niya ay si Richard Swenson, no? Kaya tayo nagsa-struggle because of overload. Sabi natin, overload. Sino dito yung mga overload? Ako lang ba overload? No? Maraming mga tao overload. Tapos, pag nahirapan sila, sinisisi nila si Lord. No? Okay, ito na po ha. One is commitments overload. Okay, pag may nag-invite sa'yo, yes po. Ganyan. Pupunta tayo, mamasyal tayo sa, yes po. Yan, ganun. May pupuntahan tayo mamaya, yes po. May bisitahin tayo, yes po. Magsisimba po tayo, may commitment na po kasi ako sa oras na yan. Di ba? Ginagawa nating excuse ang commitment natin para hindi makadalo sa gawain ng Panginoon. We overload our things with commitment. We do not know how to say no. No? Kasi people pleaser tayo eh. Hindi tayo God pleaser. Kahit na nasagasaan na ang time natin sa Panginoon, ay yes pa rin tayo. Kasi ayaw natin magtampo si ganyan. Magtatampo kasi siya eh. Ganyan. Paano kung si God ang magtampo sa'yo? Commitment overload. Second, possessions overload. No, marami po ito. No? Yung punong-puno na yung closet, no? Umaapaw na, bumibili pa rin, no? Nagmamine pa rin sa Shopee, nagmamine pa rin sa, ang dami na. No? Hindi naman malaman kung ano isusuot, or yung garage full na ng sasakyan. So, I'm not saying that these are bad things. No? I'm not saying na ito ay masama. No? Kaya sometimes, no, we've gone into death. Kahit na nangungutang to pay for all of these things that we simply must have. And now, we're so afraid that someone will steal them. No? So, lagi tayo nagpipray kay Lord. Tapos, pag hindi nagbigay si Lord ng pambayad natin sa utang na yun, nagagalit tayo kay Lord. Sino ba umutang?
Di ba? Ikaw naman eh. Minsan hindi pa natin kailangan, no? Dahil nagmamadali tayo, pasikat tayo minsan, o kaya, ang iba talaga, kailangan naman. Alam nyo, pag kailangan talaga yan, hindi ka papahirapan ni God. Totoo yan. Totoo yan. Kahit gaano pa, I could not afford a car. Totoo yan. No? Magkano na naman sweldo ni teacher? Alam na kung may mga teacher dito. Ayan. Magkano na sweldo namin? Minsan may mga loan pa. Ang natitira na lang, mga 7, 6. Pero alam niyo po ba, dahil kailangan ko, binigay ng Panginoon. Pag kailangan mo, ibibigay ng Diyos sa iyo yan para sa Kanyang kapurihan. Pero pag hindi mo kailangan, huwag na muna yan. Tapos, pag hindi ka nakabayad, sabihin mo, talagang Lord, may favoritism talaga to. Di ba? Ganun minsan sinasabi natin. Kasi, in-overload mo yung sarili mo eh. Tapos, ikaw ang sasabi at magsusukmat sa Panginoon ng something na hindi naman nararapat. Works overload. No, ako, guilty pa ako dyan. Hindi na ako lalayo pa. No, sabi niyo, works overload. You get up early, flight traffic, experience, intolerable working condition because you have to. If you're going to pay for all this possession that we've accumulated. Kaya pinapatay mo daw yung sarili mo sa trabaho dahil nga kumuha ka ng something na precious, tapos kailangan mabayaran mo yun. Pero sometimes, hindi naman natin sobrang kailangan. No? Alam ng Diyos kung ito po ay kailangan natin. Ang sukatan, pag ito ay kailangan natin, smooth lang ang takbo niyan. Hindi kayo mahihirapan. Dahil dyan ay bigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Another one, information overload. No? Ito talaga, common na common ito. Pag nagbasa ng mga text ng kaibigan, ano yan, okay yan. No? Pag nagbasa ng mga status nasa Facebook, even mga nobela, okay yan. Lalo na ba mga K-pop. Pero pag nagbasa ng Bible, antok ako. Antok ako. Kasi in-overload na natin ang ating mga sarili ng ibang bagay. Di ba? Kaya wala nang time. No? Ay wala nang panahon or wala nang puwang. No? Wala nang puwang ang salita ng Diyos na magiging kalasa-lasa sa iyo. Ano? Kasi pag nagbasa ka pa lang ng one verse, nakakaantok talaga, di ba? Kasi nga, kailangan mong magbasa ng, kunwari sa amin, kailangan ko magbasa ng module. Kasi kailangan ko magturo bukas. Kaya minsan, pag nagbasa ng 2 o 3 verses, ba't ganun? Na-experience nyo ba yun? Pag Bible, talagang ang hirap talaga. Pero ang kailangan lang natin ay sanayan. Sanayin at disiplinahin natin ang ating sarili na ibigin ang salita ng Diyos. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, yun ang magbibigay sa atin ng buhay. Last, pay up. No? Know what God wants you to do. Ito yung will ng Panginoon. Hanapin natin yung will ng Panginoon. Kahit mga mumunting desisyon sa ating mga buhay ay ating ipanalangin. Amen po ba? Sabi niyan, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Dapat hindi katulad tayo ng isang tao no, na actually diabetic siya at ang greatest temptation niya ay donut. No? Kaya sabi niya, Lord, kung will mo talaga na makakain ako ngayon ng donut, ay dapat or na hindi makakain ng donut kasi pinipigilan nga siya. No? Dapat walang bakanting parking sa harap ng Dunkin Donut. Dapat wala. No? Kung will mo, Lord, na hindi talaga ako makakain at gagaling ako. So yung pumunta siya sa Pumunta siya sa Dunkin Donuts. Pagdating niya doon, puno ang parking. Wow! Will talaga siguro ni Lord na hindi ako makakain. Talagang mahal ako ni Lord. Hindi niya ako hinahayaan na makakain ng matamis. Pero umikot siya. Pumunta ulit sa harap ng Dunkin Donut. Puno pa rin. Praise the Lord! Sabi niya, puno pa rin. Pero anong ginawa niya? Umikot pa rin siya. Hanggang 8 ikot. At nung makita niya na may bakante, wow!
Naku, pinagbigyan talaga ako ni Lord, will ni Lord, na makakain ako ngayon ng Dunkin Donut. May bakanting parking! No, so, bumili siya. No, kasi alam niya, will ni God yun. Kasi bakante ang parking. Tapos nung umuwi siya sa bahay, sabi ng asawa niya, nakakain ka ba ng donut? Sabi niya, praise the Lord, kasi will ni God na makakain ako ng Dunkin Donut kahit ako ay diabetic. Wow, hindi yun ang will ni God. Amen po ba? Hindi po yung parang, kailangan ko ba siyang mapangasawa? Pag tinamaan ko ang heart na yan, siya na mapangasawa ko. Wow! No, ginawa, di ba? Minsan meron po tayong ganyan, no, na ginagawa nating laro ang will ng ating Panginoon. Ano ba talaga ang will ng Diyos? Ang will ng Diyos ay nakasulat na sa Kanyang mga salita. Babasahin na lang natin po yun. Amen po ba? Yung mga pangako niya na kailanman hindi tayo iiwan, yun ang will ni God. Ang will ni God ay bibigyan niya tayo ng mga magandang future. Will ni God yun sa ating mga buhay. Hindi po yung magtataya ka sa loto, no? Tapos will ni God siguro na ako po ay sige, kasi yung will ni God mayaman ako kaya tumataya ka sa loto, 'di ba? Hindi ganon, no? Kailangan ang will ni God para mangyari sa buhay mo, it is birth, no? Na ipapanganak ito dahil sa close relationship sa Panginoon. Araw-araw na relasyon sa Panginoon. Araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos. Araw-araw na pag-iwas sa kasalanan. Araw-araw na pagbibigay at pag-aalay ng sarili sa Kanya. Yun ang tunay na will ng ating Panginoon. Ang magbigay tayo ng mga awiting makalangit at papurihan ang Kanyang pangalan. Yan po ay nakalagay sa sunod na verse, in verse 18 to 20. Do not get drunk in wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. No? Yan ang kailangan natin, ang Espiritu ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos, siya ngayon ang kumikilos sa atin. No, don't make no mistake of this. Kasi baka sabihin natin, si Jesus naman ang Diyos natin, di ba? Saan ba si Jesus ngayon? Saan? Sa langit, di ba? Tama po ba? Sino ang nandito? Yung Spirit niya. No? So kaya dapat na sa atin siya. Amen po ba? No? Dapat na sa atin siya. No, kilalanin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Awitan natin siya. Sing and make music from your heart to the Lord. Hindi lang tuwing tayo po ay nag-aawitan. No, sa inyong bahay. Ano? Kayo po ba ay umaawit pa sa Panginoon? Amen? Kailangan sa mga oras na tayo po ay nag-iisa, umaawit pa rin tayo sa Panginoon. Tumutulo pa rin yung mga luha natin. Ang sarap! No? Kayo po ba ay nababaliw pa rin sa Panginoon? Amen? Ako nababaliw pa rin ako sa Panginoon. Lalong-lalo na pag walang tao. Talagang, lalo na pag nasa, ako namin sa may veranda, talagang nakikipag-usap ako sa Panginoon, puno ng luha at umaawit sa Kanya. Minsan di ko na alam kung ano yung mga awit na yun eh. But it just came from the heart. So that's how we will know kung ano talaga ang will ng Panginoon sa ating buhay. Kasi mangungusap siya. Hello? Mangungusap siya. Not sa setting na ito, kung hindi sa setting na kayo lang dalawa ang nakakaalam. In your war room, in your prayer room. Papurihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! See, in order to make our life counts, hindi tayo dapat tulog-tulog. Wake up! Step up! And pay up. Palakpakan po natin ng Diyos at tayo na po ay tumayo. Hallelujah! 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 Na-receive ba natin, narinig ba natin ang gustong iparating sa atin ng Panginoon? Hallelujah. Kung ito po ay narinig natin, ay magpatuloy po tayo sa panalangin sa Panginoon. Sambahin natin siya. Ialay natin muli ang ating mga buhay sa Kanya. Yung nag-iisang buhay na ito. Kung kayo po ay may mga nagawang kasalanan o kaya you feel like you are not right with God now, you can make it right at this moment.
pwede kayong pumunta sa harap at ipagpe-pray natin kayo. No, after we sing this song, no, this is a prayer song. At ang aking nais ay mabigyan natin ngayon ng pinakamataas na papuri at kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng ating worship na ito. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.